Magandang araw, narito na ang mga balitang hatid sa inyo ng Year TV Balitang Tapat ngayong tanghali. Kami ang inyong magiging tagapaghatid balita, ako si Mia Layagin. At ako naman si Dan Villegas para sa detalye ng mga balita. Sa patuloy na pagtahak ni Bagyong Agon pahilagang silangan ng bansa, napanatili ng bagyo ang lakas nito at inaasahan pang mas titindi sa susunod na 2 araw. Batay sa 11 AM Tropical Cyclone Bulletin na inilabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration itong Lunes, patuloy ang magiging paggalaw ng bagyo pahilagang silangan ng bansa sa bilis na 10 km per hour, habang inaasahan na mas titindi pa ang epekto nito na may maximum sustained winds na 140 km per hour, bugso na aabot sa 170 km per hour, at central pressure na 965 HPA. Sa pinakahuling abiso ng Pag-asa, mababa na lamang ang tsansa na direktang magdala ng malalang pag-ulan si Agon sa susunod na 3 araw, ngunit palalakasin ng bagyo ang southwesterly wind flow na maaaring magdala ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at sa ilang parte ng Mimaropa hanggang sa Miyerkules. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog silangang bahagi ng Isabela, partikular na sa Dinapigue at Palanan, maging sa hilagang parte ng Aurora kabilang na ang Disalag at Kasiguran. Signal number 1 naman ang nakataas sa ilang lugar sa Isabela, kabilang na ang Divilacan, San Mariano, San Guillermo, Jones, Etchague, San Agustin, Ilagan City, Benito Soliven, City of Kawayan, Makunakon at Angadanan. Signal number 1 din sa ilang lugar sa Quirino, kabilang na ang Madela, Nagtutunan at Aglipay. Gayon din sa Alfonso, Castañeda, Nueva Vizcaya at sa ilang lugar sa Quezon gaya ng General Nakar, Infanta, Real at Polillo Islands. Signal number 1 din sa Paralaque, Jose Panganiban, Bensons, Kapalonga at Calaguas Islands sa Camarines Norte. Samantala, inaasahang tuluyang lalabas ng bansa si Bagyong Agon bandang hapon o gabi ng Miyerkules. Samantala, sinuspinde naman ng ilang lokal na pamahalaan ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng Bagyong Aghon. Walang pasok ang lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan at ilang government offices sa mga lugar ng Las Piñas City, Quezon Province, Laguna, Santo Tomas, Batangas, Aurora Province, Tanawan, Batangas at Carmona, Cavite. Nasa signal number 1 naman at signal number 2 na ang mga lugar na ito dahil sa Bagyong Aghon. Nagpaalala naman ang mga otoridad na mag-ingat at maging handa sa posibleng pagbaha, landslide, storm surge, at iba pa na posibleng maging hagupit ng bagyo. Bilang tugon naman sa mga naapektuhan at nasalanta ni Bagyong Agon, aabot sa mahigit 5 milyong piso ang kabuuang halaga ng tulong na inihanda ng pamahalaan para sa mga apektado. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naod nang nakapaglabas ang gobyerno ng 1.2 million pesos na halaga ng humanitarian aid para sa mga nasalanta ng bagyo. Bukod pa ito sa karagdagang 3 bilyong piso na halaga ng standby funds, relief goods at stockpiles na inihahanda ng pamahalaan para sa mas mabilis na pagresponde at pamamahagi ng tulong sa mga lugar na higit na apektado ng kalamidad. Nangako din ng presidente na nakaantabay ang mga ahensya ng pamahalaan para sa patuloy na pagsisiguro ng kapakanan at kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng sakuna. Naghahanda at naka-high alert status na ang Meralco para sa posibleng power outage na maaaring mangyari sa ilang bahagi ng bansa dulot ng napipintong Bagyong Aghon. Ayon kay Meralco Vice President na si Joe R. Zaldiaga, naka-standby na ang mga tauhan ng Meralco upang tugunan ang anumang mga sitwasyong pang-emergency na maaaring makaapekto sa kanilang mga pasilidad sa mga lugar na inaasahang tatamaan ng bagyo. Ang Meralco ay gumawa na ng mga kinakailangang hakbang upang mabawasan ang posibleng epekto ng bagyo at naglabas ng mga payo sa pag-iingat na dapat sundin ng publiko. Dagdag pa rito na hinihikayat ng ahensya ang mga customers nito na sundin ng mga safety tips tulad ng pagpapatay ng main electrical power switch, pag-iwas sa mga electrical appliances,
kapag basa ng mga kamay at pagtatanggal ng mga saksakan ng mga appliances. Pinalalahanan din ng Meralco ang publiko na panatilihing bukas ang mga linya ng komunikasyon at i-charge ang mga mahalagang kagamitan tulad ng mga mobile phone, laptop at radyo. Samantala sa maaaring pagkaputol ng kuryente, makinig at makipag-ugnayan lamang sa mga pampublikong istasyon ng mga radyo para sa mga mangyayari. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Year TVing Balitang Tapat makalipas ang ilang sandali. Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Gusto mo bang magpa-billboard? Sa Green Hills Promenade, Magallanes, Pasay Commercial Center o sa Taft, Pasay Rotonda kaya? Sagot yan ng Modero Talent Management Services and Advertising Company by Jovil Joy Modero Reyes. Sa mga nais magpa-billboard, bisitahin lamang ang numerong nasa inyong screen. Tatak Modero, Alagang Modero. Balik tayo sa mga balita na iligtas naman ng Philippine Coast Guard ang nasa 48 mga individual sa isang motorboat sa Claveria, Masbate matapos itong tumaob sa tubig. Ang motorbangka na ito ay nakaengkwentro ng sama ng panahon at tinamaan ng malalakas na alon sa karagatan habang naglalakbay sa katubigan ng Barangay Penafrancia na nagdulot ng pagtaob nito. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ang mga tauhan at otoridad ng PCG mula sa Aroroy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga nasagip na individual ay dinala sa Rural Health Unit sa Aroroy para sa karagdagang medikal na pagsusuri. Samantala, pinayuhan naman ng PCG ang mga sasakyang pandagat na iwasang maglayag sa dagat dahil sa delikadong tropical cyclone na Aghon. Samantala, hindi pa man tuluyang nakakaahon mula sa pinsala ni Bagyong Agon, panibagong pinansyal na pasakit para sa mga Pilipino ang nakaamba dahil sa inaasahang dagdag singil sa presyo ng petrolyo. Sa darating na Martes, ika-28 ng Mayo, inaasahan ng 40 centavos kada litro na pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel. Samantala, 30 centavos kada litro naman ang magiging taas sa singil sa mga kerosene products. Sa pinakahuling abiso, Shell Pilipinas Corporation at Clean Fuel pa lamang ang nag-anunsyo ng magiging pagtaas habang inaasahan naman na susunod din ang iba pa mga oil firms sa bansa sa nakatakdang paggalaw sa presyo ng petrolyo. Isa sa mga itinuturing na nakakaapekto sa paggalaw ng presyo ng petrolyo sa bansa ay ang bumababang halaga ng piso kontra dolyar, maging ang pagtapya sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Para naman sa balitang abroad, sugatan ng 12 mga flight passenger ng Qatar Airways ng tamaan ng turbulence ang sinasakyang eroplano nito. Ang flight QRO-17 ay naglalakbay mula Doha papuntang Dublin nang tamaan ng nasabing turbulence. Gayunpaman, ligtas na nakarating ang eroplano sa airport ng Dublin na agad namang sinalubong ng mga airport police at fire and rescue department. Sinabi ng paliparan na ang lahat ng mga pasahero ay sinuri ng maigi para sa mga minor injuries kung saan 8 sa mga ito ang dinala sa ospital. Bagamat bihira ang mga turbulence-related fatalities na ito, ang mga insidente ay tumataas sa paglipas ng mga taon. Kaya ang ilang mga meteorologists at analysts ng aviation
ay napapansin na ang mga pangyayari ay dumarami at tumuturo sa potensyal na epekto ng pagbabago ng klima sa mga kondisyon ng paglipad. Para naman sa balitang sports, walang mintis na panalo sa pool round ng 2024 AVC Challenge Cup ang kinobra ng Women's National Team na Alas Pilipinas, sapat para makapasok sa semifinals ng naturang volleyball competition. Matapos ang huling laban sa Pool A preliminary rounds kontra Chinese Taipei nitong linggo, minarkahan ng Alas Pilipinas ang kanilang 4-0 sweep win mula sa naturang kompetisyon. Sa pangunguna ni volleyball ace kapitana Gia de Guzman na siyang captain at setter ng team, matagumpay na nakagawa ng kasaysayan ng Alas Pilipinas dahil matapos ang kanilang ikatlong sunod na panalo, ito ang unang pagkakataon na nakapasok sa semis ng AVC Cup ang bansa. Kabilang pa sa pambato ng Alas Pilipinas ang mga young generation volleyball ace sa bansa na sina Cici Rondina, Vanny Gandler, Ea Laure, Don Macandili Katindig, Angel Canino, Julia Coronel, Thea Gagate, Cassie Dongalio, Cherry Nunag, Del Palomata, Bella Belen, Alyssa Solomon, Jen Nierva, Fifi Sharma at Faith Isperos. Matapos ang 4-0 sweep sa pool round, maghahanda na ang Alas Pilipinas para sa kanilang laban sa semifinals round kontra Kazakhstan ngayong darating na Martes, ika-28 ng Mayo, sa pag-asang makakasungkit ng panalo patungo sa championship rounds. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali, hatid sa inyo ng Balitang Tapat. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang aming official website, yeartvph.com. Maaari nyo na rin mapanood ang Balitang Tapat at ang iba pang mga programa ng Year TV News sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli, ako si Mia Layagi. At ako naman si Dan Villegas. Para sa patas at tapat na pagbabalita, ito ang Year TV Balitang Tapat. Sumasaludo sa bawat Pilipino.